Samantala ay isang babae, isang mahiyaing dalaga na laging target ng pang-aasar ng grupo ng mga estudyante. Ang pangunguna ay ang leader na lalaki sa grupo na kilala sa pagiging mapang-api at walang awas, kasama niya ang 6 pang membro. Isang araw, sa gitna ng kaguluhan ng tanghalian, pinagtatawanan sa leader ang isang babae dahil sa suot niyang damit. Ang pangit ang damit mo, mukhang damit ang lola mo. Ang pang-aasar sa leader ay sinundan ng tawanan ng kanyang mga kasama. Dalawang lalaki ay alam ang kalagayan sa isang binubuli ay hindi mapakali. Naaawa sila ngunit natatakot sila mabuli rin. Kanya ngunit ako ay natatakot baka ako na mga sarili. Huwag natin intindihin yan. Samantala, ang isang babae at lalaki rin ay nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari at nais na lamang matapos ang tanghalian. Sa kabilang banda, ang dalawang lalaki ay naiinis sa leader ng grupo at sa kaniyang mga kasama. Sinubukan nilang pigilan ng pang-aasar ngunit mas lalo lamang silang ginagalit sa isang leader. Ang pagkikita Tama na nga yung pang-asar mo sa kanya, sumusubra ka na. isip nila na hindi pa tama. Oo nga, palagi mo na dyan nasa hindi ka ba naawa sa kanya? Bakit ba ako maawa sa kanya? Wala naman akong pakialam. Bakit ba kayo tumatanggol sa kanya? May gusto ba kayo? Kita ng isang lalaki ang luha sa babae at hindi na siya nakatiis, lumapit siya sa leader at sumigaw. Tama na, tigilan mo na siya. Bakit kung kailangan tigilan siya? Hindi tama ginagawa mo. Wala siyang ginagawa masama sa iyo. At hindi mo dapat tutuin ng ganyan. Gulat ang leader at ang kanyang mga kasama. Hindi nila inasahan ang lakas ng loob ng dalawang lalaki. Oo nga, dahil babae din ang kanyang inaasar. Sa katapusan, nakita sa isang babae na hindi siya nag-iisa.